Kilat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 5 baril ang voluntaryong isinuko sa magkakahiwalay na lugar sa Panamaw at Patasulu mula April 8 hanggang 11 bilang bahagi ng kampanya para sa gun-free na komunidad. Pinangunahan ito ng 1102nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa ilalim ni Brigadier General Alaric Avelino de los Santos. 4 na armas ang isinuko sa iba't ibang barangay sa Panamaw sa tulong ng 21st Infantry Battalion. Sa barangay sa Imbangon, Pata, isang M1 Garand rifle naman ang isinuko sa koordinasyon ng 104th Infantry Battalion. Ayon sa militar, patunay ito ng lumalakas na suporta ng komunidad laban sa karahasan. Nabigo ang mahigit 20 oras na peace talks sa pagitan ng United States at Iran matapos walang maabot na kasunduan sa ginanap na negosasyon sa Islamabad, Pakistan. Ayon kay US Vice President J.D. Vance, tinanggihan ng Tehran ang alok ng Washington upang wakasan ang alita. Gayunman, nananatiling bukas ang pinto para sa muling pag-uusap kung muling isasaalang-alang ng Iran ang tinawag niyang final offer. Samantala, iginiit naman ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghei na nakasalalay ang anumang proseso sa pagkilala sa karapatan ng Iran. Bagamat karamihan sa mga tinalakay ay sinang-ayunan ng dalawang bansa, hindi umano na pagkasunduan ang usapin sa nuclear concerns. Kaya kasunod nito ay inanunsyo ni US President Donald Trump ang pagsisimula ng pagharang ng US Navy sa lahat ng barkong daraan o lalabas ng Strait of Hormuz. Noong nakaraang linggo nang nagsimula ang 2 linggong tigil putukan ng dalawang bansa matapos ang higit 1 buwang tensyon sa Middle East. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 1.1 bilyong pisong halaga ng pinaghihinalaang pekeng sigarilyo at kagamitan sa isang bodega sa barangay Basak, Lapu-Lapu City, Cebu noong Abril 10. Sa pangunguna ng Police Regional Office 7, katuwang ang National Intelligence Coordinating Agency at iba pang law enforcement units, arestado ang 5 katao, kabilang ang 4 na Chinese nationals at isang Pilipina na umano'y namamahala sa iligal na operasyon. Iniuugnay ang pasilidad sa Bicisen Global Corporation na hinihinalang gumagawa ng sigarilyong may peking tax stamp para i-export sa Malaysia. Nakumpiska sa lugar ang libo-libong pakete ng sigarilyo na may peking tax stamp, mga packaging materials, 3 stamping machines at isang van na kargado ng produkto. Mahaharap ang mga suspect sa kasong may kinalaman sa paggamit ng peking dokumento at paglabag sa tax and customs laws. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.